Magandang umaga sa ating lahat. Pwede po ba tayong magsipagtayo para sa ating panalangin? Ana, maaari mo ba kaming pangunahan para sa ating panalangin? Salamat. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Salamat, Ana. Maaari na kayong magsipagupo. Muli, magandang araw sa ating lahat. Ngayon, maaari niyo bang banggitin ang inyong mga numero upang maitala natin kung sino ang mga liban sa inyo? Magsimula tayo sa mga kalalakihan. Maganda! Mahusay! Dahil kumpleto kayong lahat. Walang liban sa inyo. Ngayon, bago tayo magsisimula sa ating tatalakayin, tayo muna ay magbabalik-aral sa ating tinalakay noong nakaraan. Rina, maaari ka bang magbahagi ng iyong mga nalaman noong tinalakay natin noong nakaraan? Salamat. Yun nga, tama si Rina. Ang ating tinalakay noong nakaraan ay tungkol sa mga bahagi ng panalita. Peter, maaari ka bang magbigay ng isa sa mga bahagi ng panalita? Tama, mahusay. Pangalan. Ang pangalan ay isa nga sa mga bahagi ng panalita. Ikaw, Jackson, maaari ka bang magbigay ng iyong sariling pananaw kung ano ang pangalan? Mahusay! Salamat mga Ginoo sa inyong mga itinuran. Tapos na tayo sa ating pagbabalik-aral. Ngayon naman, nais ko munang ayusin ninyo ang inyong mga upuan at tayo ay magsipaghanda para sa ating panibagong talakayan at magsipaghanda rin kayo sa inyong mga sarili upang may makuha kayong panibagong kaalaman. Ngunit, bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng laro. Alam niyo ba ang dugtungang kwentong laro? Maganda! At dahil alam niyo na iyan, papangkatin ko kayo sa 4 at magsisimula na tayo. Okay? Mahusay ang inyong ginawang dugtungang kwento. Ngayon naman, may mga nais akong itanong sa inyo. Ikaw, Binibining May, ano ang iyong napansin o ano ang iyong mga ginamit na mga salita sa inyong laro or habang kayo'y naglalaro ng dugtungang kwento? Ano-ano ang mga ito? Maaari mo bang ibahagi? Magaling, Binibining May. Maraming salamat sa iyong binahagi. So, ayun nga po, no? Kung inyong mapapansin sa inyong ginawang laro, sa inyong dugtungang kwento, mayroon kayong mga ginamit or mayroon kayong mga binigkas na bahagi na ng panalita. Gumamit kayo ng pangalan, pandiwa, pang-ukol, at marami pang iba. So ngayong araw, ating lubos na aalamin ang bahagi ng panalita. Ngayon, sisimulan na natin ang ating tatalakayin. Dako na tayo sa bahagi ng panalita. Kung saan naririto ang pangalan, panghalip, pandiwa, panguri, pang-abay, pantukoy, pang-ukol, pangatnig, at pang-angkop. Itong siyam na ito ay mga bahagi ng panalita. Ngayon, ating bigyang pansin ang nanguna kung saan ang pangalan. Ayon nga sa ating tinalakay noong nakaraan, ang pangalan ay mga salitang sumasagisag sa ngalan ng tao, hayop, lugar, bagay, pangyayari, katangian, at maging kalagayan. Pero, hindi lang dyan nagtatapos ang pangalan. Ang pangalan din ay nauuni sa mga pangunahing batayan ayon sa konsepto. Kung saan nakapaloob ang konkreto o tahas at abstrakto o basal. Kung saan, sa konkreto o tahas, ito ay mga pangalan na nakikita at nahawakan. Katulad ng mga bagay na baso, lapis, papel, at iba pang mga bagay na nakikita natin at nahawakan. Samantala, dito naman sa abstrakto o basal, ito naman yung mga bagay na
di natin nakikita at di natin nahawakan. Katulad ng hangin, katulad ng iyong damdamin. Yun yung mga halimbawa ng abstrakto o basal. Ito yung tatalakayin natin sana noong nakarang araw, ngunit naudlot dahil kulang tayo sa oras. Kaya ating papapatuloy ito. Nandito na tayo sa mga batayan ng pangalan. Ngayon, dako naman tayo sa ayon sa kaanyuan. Kung saan nakapaloob dito ang payak. Payak na pangalan kapag binubuo ito ng isang salitang ugat lamang. Katulad ng baso, upuan, pisara, at libro, lindol, kung saan yung salita ay salitang ugat lamang siya. Isang salita, hindi ginagamitan ng panlapi. Ito naman ay may lapi. May lapi naman ng isang pangalan kapag binubuo ng salitang ugat at panlaping makangalan. Halimbawa nito ay ang kaibigan, sayawan, at palaruan. Kung saan ito ay ginagamitan ng mga panlaping makangalan. Halimbawa na lamang dito sa salitang kaibigan. Ginamitan ito ng panlaping ka at an, kung saan nandito sa unahan at nasa hulihan ang panlaping ginamit. At ang salitang ugat ay ibig. Dito naman sa sayawan, ang ginamit na panlapi ay an, kung saan ang salitang ugat ay sayaw. Dito naman sa palaruan, an pa rin ang ginamit na panlaping makangalan. Pa, kung saan ang salitang ugat ay laro. Nasa unahan at nasa hulihan ang ginamit na panlaping makangalan. Ito naman ang susunod sa may lapi, ang inuulit. Inuulit naman ang pangalan kapag ito ay binubuo ng salitang ugat at pantig na inuulit. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa? Ikaw, Arnold. Tama, sabi-sabi. Sino pa? Ikaw, Pearl. Tau-tauhan, magaling. Tauhan. Ito ay isa sa mga halimbawa ng inuulit na pangalan. Kung saan ninyong mapapansin, ito ay may gitling sa gitna upang masabing ang salitang ugat at pantig na ginamit ay inuulit. Sunod naman ay tambalan. Tambalan naman ang isang pangalan kapag ito ay binubuo ng dalawang salitang magkaiba, ngunit pinag-isa. Sino maaaring makapagbigay ng halimbawa? Ikaw, Giselle. Kapitbahay. Maaari. Pwede. Kapitbahay. Sino pa? Angie. Silid-aralan. Mahusay. Silid-aralan. Ito ay mga halimbawa ng pangalang tambalan. Dahil ito ay may dalawang salita, ngunit magkaiba sila ng kahulugan pero pinag-isa sila. Katulad na lamang ng kapitbahay. May salitang kapit at may salitang bahay. Dalawa ang ginamit na salita, pero meron silang isang kahulugan.
Sunod naman ay ang silid-aralan. Salitang silid at salitang aralan. Kung saan, iba ang kahulugan ng silid at iba rin ang kahulugan ng aralan. Pero pag pinagsama mo sila, meron silang iisang kahulugan. Nagbubuo sila ng iisang kahulugan. Ito ay ginagamitan ng gitling at maaari ring walang gitling. Iyon ang halimbawa ng tambalan. Naunawaan niyo po ba? O masyadong mabilis yung aking pagtatalakay? Kung may nais kayong itanong o may hindi kayo nalinawan sa ating pagtatalakay, maaari kayong magtaas ng inyong kanang kamay at huwag mahiyang magbigay ng inyong mga katanungan upang mas maganda ang daloy ng ating talakayan at mas mabigyan kayo ng tiyak na kaalaman, di ba? Okay. Dahil wala kayong katanungan, dumako na tayo sa ayon sa kayariang pansimantika. Kung saan dito nakapaloob ang pantangi at pambalana. Ang isang pangalan ay masasabi nating pantangi kapag ito ay para sa partikular na tao, hayop, bagay, pangyayari at nagsisimula ito sa malalaking titik. Katulad na lamang ng magaling, Mildred, ngalan ng tao, Mildred. Ano pa? Cherry Mobile, ngalan ng bagay, Cherry Mobile. Ito ay mga halimbawa ng pangalang pantangi. Kung inyong mapapansin, ang nasa unahan ay nagsisimula sa malalaking titik dahil ito ay pangalan pangtangi. Sunod naman ay pambalana. Ang pambalana naman ay isang pangalan na nagsasaad ng diwang panlahat at nagsisimula naman ito sa maliliit na titik. Kung sa pantangi ay malalaking titik, sa pambalana naman ay maliliit na titik. Kung saan, halimbawa nito ay yes or no? Aso, magaling. Aso. Ano pa? Pusa, mahusay. Ang gagaling ninyo dahil nakikisama kayo sa aking talakayan ngayon. Ito naman ay pambalana, kung saan nagsisimula nga siya sa maliliit na titik. Dahil ito ay pangalan na nagsasaad ng diwang panlahat. Sinasaad nito ang, kumbaga, in general na pangalan ng isang bagay. Katulad ng aso, walang tiyak dahil sinasaad niya ay panlahat. Wala siyang tiyak na pangalan, di ba? Pusa, ganun rin ang pusa. Yun ang mga pambalana. Naintindihan? Maganda dahil naintindihan ninyong lahat. Dumako naman tayo sa ayon naman sa kasarian. Kung saan nakapaloob naman dito ang kasariang panlalaki at pambabae. Masasabi natin ang isang pangalan na ginamit kung ito ay panlalaki kapag ang ngalan ay tumutukoy sa ngalan ng lalaki at ganun din sa babae. Kapag ang ngalan naman na ginagamit ay tumutukoy naman sa mga ngalan ng mga babae. Halimbawa ng pangalan na panlalaki ay Loli, Gerard, tatay, lolo, kuya, tito, at sa pababae naman ay mga katulad na lamang ng ate, nanay, tita, ana, rina. Yun ang mga halimbawa ng kasariang panlalaki at pambabae. Naintindihan po ba? Dahil naintindihan na, sunod naman ay ang bitiyak o pambalana. Ayon naman sa kanyang kasarian. Masasabi natin ang isang pangalan na bitiyak o pambalana
kapag hindi natin alam ang kanyang tiyak na kasarian. Katulad na lamang ng abogado, guro, doktor. Yun yung mga halimbawa na hindi natin alam yung kanilang tiyak na kasarian. Sunod naman ay yung walang kasarian. Masasabi natin ang isang pangalan kapag ito ay mga bagay na walang buhay, mga lugar na walang buhay, at mga pangyayari na walang buhay. Halimbawa na lamang nito ay ang cellphone, aklat, jeep, pagamutan. Yung mga bagay na walang buhay na masasabi nating walang kasarian. Ayun, tapos na tayo sa ayon sa kasarian. Ngayon, dumako naman tayo ayon sa kailanan. Kung saan, dito nakapaloob ang isahan. Masasabi natin na ang isang pangalan ay isahan kapag gumagamit ng panandang si, ni, kay, ang, ng, sa, at pamilang na isa. Halimbawa, ang sanggol, sa ospital, isang mangga, si Ana, at kay Carlo. Yun ay may mga panandang ginamit upang matukoy na ang pangalan ay ginamitan ng panandang isahan. Sunod naman ay dalawahan. Ang dalawahan naman ay makikita natin o matutukoy natin kapag gumagamit ng panlaping makangalan at pamilang na dalawa. Ang halimbawa naman ng dalawahan ay magkapatid, mag-ama, magkaibigan, kung saan merong mag na ginamit na panlaping makangalan. Yun yung salitang mag. Yun nga yung panlaping makangalan. At pamilang na dalawa, halimbawa, dalawang mangga, dalawang aklat. Yun yung ginamitan naman ng pamilang na matutukoy natin na dalawahan. At ang huli, sa ayon sa kailanan, ay ang maramihan. Kung saan ito naman ay gumagamit ng mga panandang mga, sina, kina, nina, at panlaping mag at pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa na lamang nito ay ang magkakapatid, kung saan ginamitan ng panlaping mag at pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. Magkakapatid. At ang halimbawa naman ng ginamitan ng mga ay mga mag-aaral, mga aso. Sunod naman ay ang paggamit ng pamilang na kung saan maramihan, tumutukoy sa maramihan. 5 aklat, 5 upuan, kung saan ito ay humigit sa 2 na matutukoy nating marami ang mga bagay na tinutukoy. Nakuha niyo po ba? At dahil nakuha niyo na, yun yung ang ating talakayan ngayon na patungkol sa pangalan. Yun yung mga nakapaloob sa bahagi ng panalita na pangalan. Ngayon naman, para sa paglalapat, may papakita ako sa inyo kung paano madaling matukoy ang mga bahagi ng pangalan at sa mga pangunahing batayan nito ayon sa konsepto, kaanyuan, kanyariang pansimantika, kasarian, at ayon sa kailanan. Ang kailangan niyo lamang gawin ay makinig at maging mapagmasid. Magtala kayo ng mga mahalagang salita at mga impormasyon base sa ating itinalakay ngayong araw. Yun yung ipapagawa ko sa inyo.
Para sa pagbubuod, nais kong subukin ang inyong kaalaman patungkol sa ating tinalakay ngayong araw. Kaya kumuha kayo ng isang kalahating papel at sagutin ang katanungang ito. Handa na bang inyong mga papel? Okay, kung handa na, ito ang katanungan. Sa iyong palagay, gaano kahalaga na pag-aralan ang mga bahagi ng panalita? Inuulit ko, sa iyong palagay, gaano kahalaga na pag-aralan ang mga bahagi ng panalita? Okay, kung tapos na kayo sa inyong pagsagot, maaari nyo nang ipasa ang inyong papel sa akin. Para naman sa mga hindi nakapagbigay ng kanilang partisipasyon habang tayo ay nagtatalakay, ito ang inyong oras upang maibahagi ang inyong mga kaalaman. At magbibigay ako ng katanungan at inyo lamang itong sasagutin sa abot ng inyong mga nalaman ngayong araw upang kayo ay mabigyan ng mga puntos na karapat-dapat. Handa na bang lahat? Okay, para sa unang katanungan. Ang patlang ay salitang sumasagisag sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pangyayari, lugar, at kalagayan. Sa unang katanungan, ang patlang ay salitang sumasagisag sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari at maging kalagayan. Janlo! Tama! Magaling! Ang pangalan. Pangalan ang tamang sagot sa unang katanungan. Meron kang puntos. Para naman sa pangalawang katanungan. Ang patlang ay tumutukoy sa mga bagay na nakikita o nahahawakan. Inuulit ko, ang patlang ay tumutukoy sa mga bagay na nakikita o nahawakan. Sino ang maaaring sumagot? Teresa! Binibining Teresa, ano ang iyong sagot sa aking katanungan? Tama! Konkreto o tahas? Sunod na katanungan. Ang patlang ay mga di-material na hindi nakikita at mahawakan. Binibining Christina. Tama! Meron kang puntos. Ito ay abstrakto o basal. Para sa ikaapat na katanungan, ang patlang ay binubuo ng isang salitang ugat lamang. Ginoong Tomas. Tama! Meron kang puntos. Payak ang sagot. Para sa huling katanungan, patlang kapag binubuo ng salitang ugat at panlaping makangalan. Ginoong Lloyd! Tama! Tumpak ang iyong sagot. Meron kang puntos. Ang sagot ay may lapit. At dahil dyan, meron akong magandang balita sa inyo. Dahil naging maganda ang daloy ng ating talakayan, ng ating tinalakay kanina, at naging masigasig kayo, naging masigla kayo sa inyong partisipasyon na ibinahagi, meron kayong tig-5 puntos bawat isa. Dahil mahuhusay kayong lahat, para naman sa inyong takdang aralin ay magsaliksik kayo ng mga patungkol sa panghalip. Katulad ng ginawa natin sa pangalan, kung saan ito ay tapos na nating tinalakay. Para sa susunod nating pagkikita, ay panghalip naman ang ating itatalakay. At doon na nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Sa muli, magandang araw! Bigyan muna natin ng masigawang palakpakan ng ating mga sarili dahil sa matagumpay at mahusay nating talakayan ngayong araw. Hanggang sa muli nating pagkikita mga mag-aaral, paalam!